Matapos ang hiwalayan, kumalat ang sex video ng asawang Nina at Christian. Baga parang hirap na ako. Sa sobrang depressed na ako. Dahil dito, humingi ng tulong si Nina sa Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police o PNP. So nung nalaman ni victim na ganun nga ang nangyayari, pinapadala sa mga friends, sa mga relatives, ayun, nagreklamo siya sa Anti-Cybercrime Group. Hindi ko po expect na nung nakita ko po yun doon sa may video, pinaboy niya ako. Sinira niya yung pagkababae ko. Hindi niya man lang naisip na meron akong anak na babae. Tapos ipopost niya yung ganun. Hindi ako makakain. Hindi ako makalabas. Sa sobra pong nalaman ko na yung ganun yung nangyari. Yun nga napanood ko na sex video. Sa imbestigasyon ng mga pulis, lumalabas na mismong account ni Nina ang ginamit ng suspect para maipakalat ang video. Kaya ang ginawa niya po doon na po siya nag-start na mag-post ng sex video po namin. Ginawa niya po, minayday niya po. Ayon kay Nina, isang tao lang ang pinaghihinalaan niyang nasa likod nito. Ito ang dati niyang asawa na si Christian. Nalaman ni victim through her friends na si suspect ay nagpapadala ng kanilang mga sex videos nung sila ay together pa. Mini-message niya po ako doon, binablock ko po kasi wala na po ayoko na po kasi sa kanya makipag-usap dahil nga po isa nangyari sa akin. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, lumalabas na bago ang pagkapakalat ng maselang video, ilang araw nang tinatakot ng suspect si Nina. Gumagawa po siya ng dami account na para po i-message po ako. Binablock ko po yun. Nag-post na po siya na nag-post sa social media gamit yung FB niya sa My Day na wala daw akong utang na loob, na sana namatay na lang daw ako kung ganito lang din gagawin sa akin. Na kesyo daw na sinabing gano'n na sana wag na pati pamilya mo mamatay na. Ayon kay Nina, si Christian ang nag-record ng kanilang pribadong video. Babe! Babe, bilisan mo na, babe! Ikaw naman, oh. Dadalawang oras na tayo dito, eh. Bilisan mo na! Miss na kita, eh. Babe! Ito na, saglit lang. Hindi ka naman makaintay. Halika na nga. Uy! Diba? Masyado ka excited. Hindi ko po alam na nakunan ako. Kwento ni Nina, posibleng inirecord ni Christian ang kanilang video noong mga panahon na nakipagbalikan siya sa mister, Setyembre nung nakaraang taon. Hindi ko expect na gagawin po niya yun. Yung pagpo-post ng sex video po. Pahayag din Nina sa mga pulis, buburahin lamang ni Christian ang maselang video kung siya ay makikipag-ayos sa mister. Gusto niya pong makipagkita sa akin bago niya burahin yung video. Gusto niya pong makipagbalikan sa akin. Payag naman po ba kayo makipagbalikan? Pero illegal po ang ginawa ng mister ninyo. Kung sakali po ba, willing kayo magsampa ng kaso? Opo. Gusto kong pagbayaran niya yung ginawa niya sa akin tsaka sa mga anak ko. Si suspect kasi gusto niya ulit makipag-meet or makipagbalikan to have another intimate moment with her. Pero ayaw na talaga ni victim. Dahil sa testimonya at ebidensya ni Nina, ika-5 ng Abril, isang entrapment operation ang ikinasa ng Anti-Cybercrime Group ng PNP. Nung niyayaya niyang makipag-meet, nakipag-agree si victim. So that's the time na pinasok natin yung hinuli natin si suspect. Nandito na ako. Bumaba ka na. Sa isang motel, nakipagkita ang suspect na si Christian. Pagtatalunan pa ba natin yan? Halika na, sunduin mo na ako. Di mo muna ba ako namimiss? At nang lumutang,
Akit na tayo. Dito na siya hinuli ng mga operatiba. Tristan Reyes! Ano to? Tristan Reyes! Ano to? Ano to? At violence against women. Kapag sa Republic of 9262, tsaka Great Coercion. Ano po yun? Ano po ba kasalanan? Tsaka Republic of 9995. Hindi ko makausap yung asawa ko. So yung may karapatang manahimik at magpawalang tibukan man yung sabihin ay Kasi wala maaaring po gamitin kasi. laban sa iyo. Pabor o laban man sa iyo sa kahit aling hukuman. Tori na yung mga karapatang kumuha ng iyong tagapagtanggol na napili. Mine, tanong lang ako bakit? Ano ginawa mo sa akin? Bakit, Mine? Nag-uusap tayo eh. Sa presinto, muling nagkaharap ang mag-asawa. Alam mo bang pwede kang makulong sa nagawa mo? Gusto ko lang kung magkabalikan kami ulit. Ako? Babalik sa'yo? Hayop ka! Pagkatapos mo akong saktan ulit-ulit, ha? Pagkatapos akong makunan, hindi ko man lang nakita yung anino mo sa ospital! Ha? Tapos tinawag mo pa akong malandi? Malandi ako, ha? Kung malandi ako, demonyo ka, demonyo! Humingi siya ng sorry sa akin na pinagsisihan daw niya yung ginawa daw niya. Nagsusorry daw siya in public na yung ginawa daw niya. Isa lang sinabi ko, sabi kong gano'n sa kanya na hindi mo na mababalik yung ginawa mo. Sa isip ng tao nakatatak na yun. Sabi kong gano'n sa kanya. Binaboy mo yung pagkababae ko. Nakapanayam ng GMA Integrated News si Christian. Nagawa lamang daw niya ang krimen sa kagustuhang makipag-usap at makipagbalikan sa asawa. Pinost ko lang ako sa para lang makausap ko siya kasi blinak niya ako eh. Para lang malaman ko ano nangyari doon sa anak namin. Kung nalaglag ba talaga o ano. Wala ko narinig kahit anong sagot eh. Tahasan din niyang itinanggi na binugbog niya ang asawa. Kaya nga po maghahabol ba ako ng ganun para malaman kung binugbog ko siya. Paliwanag pa ni Christian, balak naman daw niyang burahin agad ang video. Naka-blur pa, tapos delete ko rin siya. Para lang makita niya kasi naka-block nga ako. Kung sino lang unang makakita ang print, yun lang, tapos di-delete ko na. Patong-patong na kaso ang isinampa ng mga pulis laban sa suspect tulad ng paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act, at grave coercion in relation to Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act. Paalala ng mga otoridad, iwasan ang pagkuha ng maseselan at pribadong video ng inyong asawa o kasintahan. Refrain po from taking photos or videos of your intimate moments. Kasi minsan, yan, katulad yan, asawa na niya. Minsan, ito rin ang gagamitin sa inyo para i-blackmail kayo into giving in kung ano man yung demands na nigay sa inyo. Whether it be in the form of money or in this case, gusto makipagkaroon ng another intimate moment, yan, or makipagbalikan sa'yo. So yan yung mga gagamitin nilang pananakot sa inyo. Sa pagkakahuli at pagkakakulong ng dating asawa, tila nakawala si Nina mula sa malapresong relasyon na nagpahirap sa kanya. Nang malaking tinik po doon sa sa nangyari na parang guminhawa yung yung pag-iisip ko. Wala na akong dapat iisipin pa na magagawa sa akin na mag-post. Nakapokus na po ako sa mga anak ko. Yung nag-aalaga po, nakakapagtrabaho na rin po ako ng maayos. Nang wala pong gumugulo sa trabaho ko po. Pangako ni Nina sa sarili, maging sa mga anak, ilalaban ng kaso hanggang pagbayaran ng dating asawa ang mga krimen na ginawa sa kanya. Sana matauhan ka na sa lahat ng ginawa mo sa akin. Pero hindi ako papayag na makakalabas ka sa kulungan. Pagbabayaran mo yung ginawa mo sa akin. Na halos hindi ako makakain, makatulog, at hindi ko na rin naasikaso yung mga anak ko sa mga ginawa mo sa akin. Pagbabayaran mo to.